kita hinihintay eh. Paano niyo po naraman na pupunta ako dito? Wala lang, nararamdaman ko lang na may bisita akong paparating. Saan ko siya nakikita? Kaya hindi ako umalis. Ibig po bang sabihin, alam niyo na ako ang pupunta dito? Hindi naman sa ganun, pero I just feel it. Hindi na, pasok ko muna. Bella, saglit lang. May kukain na ako sa loob. Sige po. Marahil ang Holy Ghost ang nagparamdam sa kanya na pupunta ako dito. Tama nga ang naging desisyon ko na magpunta dito. Ano yung pag-usapan natin? Ano yung mga bagay na gumugulo sa isipan? Kasi po, sister, gusto ko pong malaman kung ano ba yung mga standards tungkol sa kabataang babae, lalong-lalo na po yung pagiging modest. Gusto ko din pong malaman kung ano yung mga dapat kong isuot at hindi dapat. Paano ko po ba malalaman na napapasaya ko si Heavenly Father at nire-respeto ko siya sa pamamagitan ng pananamit? Okay. So, Bella, alam mo ba kung ano to? Opo, for the sake of me. Alam mo ba kung ano yung mga nilalaman nito? Naintindihan mo ba? Alam mo, Bella, masayang-masaya ako kasi naisipan ko na puntahan ako at hingyan ako ng tulong at humingi sa akin ng mga advices. Para mas lalo mong maintindihan, sige, papabasa ako sa'yo. Corinthians chapter 3, verses 16-17, sige, ibasa. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Ang ating katawan ay katulad ng templo. Dapat, panatilihin natin ng malinis, maganda, at maayos. We should always keep our body holy. At magagawa lang natin iyon kung magsusuot tayo ng mga damit na appropriate at hindi paglalagay ng kung ano sa ating katawan. Pero hindi naman po ako nagpapatato o naglalagay ng maraming hikaw. Pero ano po ba yung dapat kong baguhin? Okay, sige. Para masagot yung tanong mo, basahin mo dito sa dress and appearance. Ito. All should avoid. Yan. All should avoid extremes in clothing, appearance, and hairstyle. Always be neat and clean and avoid being sloppy or inappropriate, casual in dress, grooming, and manners. Okay, so sige. Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano yung naiintindihan mo? Sabi po dyan na kailangan iwasan natin yung mga extreme na pananamit, pati na rin po yung sa hairstyle. Tsaka kailangan manamit tayo ng malinis, maayos at kaaya-ayang tingnan. So, Bella, nasagot ba yung mga tanong mo kung ano yung mga dapat mong baguhin? Opo, Sister Lori. Ngayon alam ko na po. Ay, mabuti yan, Bella. At saka may paalala rin ako sa'yo. Pwede ba na huwag kang tumawa ng malakas? Pwede ba yun? Bakit po? Sige, para maliwanagan ka, DNC 88, DNC section 88, verse 69. Law. Remember the great and last promise which I have made unto you. Cast away your idle thoughts and your excess of laughter far from you. Sige, para mas clear, basahin ko naman sa DNC section 59, verse 15. And inasmuch as ye do these things with thanksgiving, with cheerful hearts and countenances, not with much bluster, for this is sin, but with a glad heart and a cheerful countenance. So, ang pagtawa ng malakas ay hindi maganda. At ito ay isang kasalanan. Ang pagtawa ng malakas ay part ng ating behavior. Ganyan po pala yun. Sige po, Sister Lori, susundin ko po ang pinayo niyo sa akin. At saka, kailangan mo rin tandaan na ang ating pananamit ay nagpapakita ng impluensya sa iba. Ito ay nakaka-impluensya rin sa ating pagkilos. At lagi mo rin tatandaan na ito ay napaka-importante sa ating buhay. Opo, Sister Lori, tatandaan ko po iyon. Mabuti. At saka, tandaan mo rin na ang pagsusuot natin ng appropriate na damit ay nagpapakita ng pagmamahal natin at pagpapakumbaba kay Heavenly Father. At ito rin ay part ng paghahanda natin para tayo ay maging karapat dapat sa pagpasok natin sa templo. Opo. Nalaman ko din po na hindi
appropriate yung pagsusuot ko ng maraming accessories sa katawan. Tama na po yung simple, di ba po? Oo, tama ka. Mas magiging masaya si Heavenly Father kung simple at malinis tingnan ang kanyang mga anak. Okay, mabuti naman at natutuhan mo yan. At masaya ako talaga, Bella. At mas mabuti rin kung makikipag-usap ka kay Bishop kasi for sure marami rin may papayo yun sa'yo. At mas marami ka pang knowledge na malaman. O sige, pasok muna tayo sa loob para mapakain kita. Tara. Salamat po. Iyakan na gising. Siyempre naman natin. At hindi ko na kinailangan gisingin pa kayo, ha? Oo nga, ganun nga yun, kuya. Ito ba? Ganda natin punso. Diba? Diba? Bagay na bagay sa'yo. Yes, talaga. Ay! Ikaw, nasa na ano mo? Necktie mo? Kailangan necktie ba? Edward, masaya ako sa nakita mo kanina. Salamat po. Hindi lang ako masaya, pati ang ating amang nasa langit. Brother Romy, pasensya na po nung nakarang linggo na palagi po akong natutulog sa klase. Ang totoo po na ay nagsinungaling ako sa inyo. Hindi po ako nagawa ng project o ng mga schoolwork. Napupuwet lang po ako sa paglalaro ng computer. Masama rin paggamit na sobrang ng computer. Kasi minsan nananakaw yung oras mo sa paggawa ng mga duty to God mo. At minsan hindi ka nakaka-attend ng mga seminary. Ganun po po yan, brother Rocky. Mabuti na lang po at nagpasya ako na magbago. Edward, nanginig pala ako. Kasya nga pala, pina-schedule ko sa Sunday, baby siya para sa interview. Kita na para sa office na. Sige, ha? Each new day waits before me like an empty page that I may write upon. What will my story be? I know it's up to me, so I begin. Every hour as the plot unfolds, with every choice I make for right or wrong, it will be plain to see where it is leading me and how the story ends. This new and untried author may miss the happy ending, except the master teacher knows the end from the beginning, and he puts these words in my mind. Live that ye may obtain the gifts of God. Run that ye may obtain the prize, and you'll find that your story can only end in glory if you live that ye may attain eternal life. Now I know every chapter that I write determines